Gamit ako sa Lord. Lord, gamitin mo lahat ng kaya ko. Gamitin mo to the maximum potential na kaya kong abutin at kayang gawin namin mag-asawa. Kaya kami inalaw namin invest lahat. Kahit wala kang pera, invest kami ng invest. To the point na hindi na makakasya, pati mga white, ang dami yung mga activities, hindi na kami makasabay sa inyo. Na-overwhelmed, hindi ko man sinasabi, sumuporta kayo. Bahala ang Diyos gumamit ng bawat kamay. Kaya nga nasabi, pinakita ko sa inyo, ilang mga Western Union yan. Umuulan ng Western Union, pastor, nagpadala ko rito with reunion. Yung mga tao hindi ko kilala. Biglang mag-chat-chat na sa amin, ang dami ko, kahit nung last meeting, may pumunta rin pastor dito. Eksakto nag-withdraw ko sa Western Union sa mga taong hindi natin kilala. Pero ang Diyos, once you invest sa sarili mo, bahala ang Diyos, magbigay, matindi pa ang tubo, doble pa ang gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. Sa totoo lang naman, okay na tayo punong-puno na tayo Bakit kailangan ba tayo humayo? Mapapagod lang tayo. Gagastos pa tayo ng mga gasolina, ang lalayo niyan. At ano ba may bibigay? Hindi wala naman sila may bibigay Pero isang bagay lang bakit tayo nandito, compassion natin para abutin pa yung mga taong walang nais umabot dahil wala silang maibigay sa church, pero tayo, hindi tayo nandito. Kung ano magagawa ng tao para sa atin, kung ano magagawa ng Diyos para sa kanila, upang sa gayon mula sa kawalan na itaas ang taas ng kanilang pamumuhay at maranasan yung tunay na pagpapala sa bawat isa sa atin. But we have to live in the presence of God. Kailangan natin i-acknowledge yung presence niya. Na minsan nakakaligtan natin, minsan natitake for granted natin, minsan nalilimutan natin magpasalamat sa pagising pa lang natin, sa hininga pa lang natin. Marami sa mga araw na to, sa mga oras na to, nasa hospital, nagbabayad ng mga oxygen, sa hangin para lang sila makahinga. Pero tayo, did we ever thank God? Pagising natin, maraming salamat, Panginoon. Ako'y gising pa, malakas pa, malayo sa sakit, at libre yung hangin na hinalanghap natin. Did we ever thank God? Sa mga bagay na yun. Ang sabi nga rin sa Psalms 33:13-15, sabi, from heaven the Lord looks down and sees all mankind. From His dwelling place He watches all we live on earth. He who wants the heart of all, who considers everything they do. At sa Mark 4:22 sabi niya, for there is nothing hidden which will not be revealed, nor has anything been kept secret, but it should come to light. So ito yung ibig sabihin, may mga bagay na hindi natin kahit tago, wala tayong matatago kahit anong itago man natin. Minsan tayo itago man natin sa asawa natin. Minsan tayo, pag nangungutang tayo, tago, marami tayo. Pero to the point, haltang-halta naman sa atin, sini-stress tayo. Dahil ayaw natin pakita yung mga bagay na yun. Minsan marami tayong tinatago. Sabihin naman, pastor, binibitong naman kami. To the point, pati cellphone, mayroong password. Sabihin mo, pastor, binibito mo naman kami dahil marami tayong tinatago sa ating sarili. Pero tandaan nyo, wala tayong may tatago sa Diyos. Lahat ng bagay ay alam ng ating na Diyos. Pero tingin natin, nakala natin, makakatakas tayo doon. Pero sabi rito, hindi ito sinasabi para ma-intimidate tayo. Naku, alam pala ng Diyos kung may kalokohan o hindi. Alam pala ng Diyos kung matuwid o hindi. Hindi nais ng Diyos na kailangan matakot tayo. Di ba nakapakapalan natin, alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan nyo. Ito yung comfort word na dapat natanggap natin na sa atin, ito yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o papabayaan. Ano man hinaharap nyo ngayon, alam ng Diyos yan. Yung bawat patak ng luha nyo, bilang ng Diyos yan. Yung bawat pasakit na nararanasan nyo, alam ng Diyos yan. Ilang kabiguan nararanasan nyo, alam ng Diyos yan. At ilang pagpapagal, ay alam ng Diyos yan. Ang nais ng Diyos na mag-dwell tayo sa presence niya upang lahat ng kinaharap niyong bundok ay kaya niyang patagin lahat mga yan. Walang imposible sa ating Panginoon. Itong nais niya para tayo patuloy na mag-apoy sa presensya niya. Ang pangalawa, ang sabi dito, follow His plan. Ang Diyos ay may specific na plano para sa atin. God has a specific plan for each one of us to follow in our lives. Ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Kung paano niya nilikha yung bawat planeta na umiikot sa kalawakan. At paano niya nilagay araw at hindi nagbabangga-banggaan itong mga to. Ganon kung paano inalign ng Diyos ang buhay natin. Ganon kung paano
niya inayos yung buhay natin na minsan hindi natin maintindihan. Pero ganun, pinlano ng Diyos ang buhay natin. Pero kailangan lang tayo matuto sumunod ng direksyon. Kung sa umaga ito, kunyari tumawag ako, tinawagan ko isa sa inyo. Sabihin ko, tinawagan ko si Pastor Bilion. Sabi ng Lord sa akin, bigyan daw kita ng 500 pesos hindi niya alam yung bahay kung saan ako nakatira. Ito yung direksyon. Ito, sundan mo ito yung direksyon kung saan yung bahay namin, hanapin mo ako. Hindi niya mahanap yung bahay ko dahil hindi niya alam bumagal, hindi siya marunong tumingin ng direksyon at naligaw siya. Kasalanan ko ba yun kung hindi niya nakuha yung 500? Of course, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan niya dahil hindi siya marunong humanap ng direksyon. In order for us ma-receive natin yung pagpapala ng Diyos, matuto tayong humanap ng direksyon, especially sa buhay natin. Kailangan malaman natin direksyon natin sa buhay natin, binigyan tayo ng manual ng Lord. Ano yun? Yung Biblia natin, salita ng Diyos. Ito yung manual na binigay sa atin ng Diyos. Pero kadalasan, kaya ngayon maraming napapakay sa kanta ng I did it my way. Kadalasan yung sarili natin, yung inuuna natin, yung sarili natin na susunod. Minsan, ang plano ng Diyos sa atin, kaya dalatin lagi ko kinikwento ako ng pagkarirahan dahil naasar ako sa bubulok-bulok na kotse. Ino-overtaken ako. Ang bulok-bulok sports car dala ko. Nag-visit ako, ang ginawa ko. Ino-overtake ako, kaskas ako. Tuwan-tuwa ako, nalagpasan ko. Pero hindi ko nakita, nalagpasan ko yung exit ko. Kadalasan madalas tayo, nauuna tayo sa plano ng Diyos. Yung exit natin nandoon pala, umu-overtake tayo. Ito pala exit natin, nalalagpasan natin. Minsan nauuna tayo sa plano ng Diyos. Ang nagiging resulta nito ay kinapapahamak natin. Lalo na ng kabataan. Napagalitan lang minsan, nauna na sa plano ng magulang. Ito gusto ko, mag-aasawa na lang ako. Ito kala nila, ito na magandang buhay para sa kanila. And yet, pag kayo nagkaanak, akala nyo ganun na kasimple. Mararanasan nyo bakit ganun ang mga magulang ninyo sa inyo. Dahil sila'y nag-aalala kung bakit sila mahigpit sa inyo. Pero akala nyo naman, sobrang samang magulang na sila. Kung higpitan kayo, para bang bilanggo kayo. No! Kaya nila ginagawa yun dahil mahal na mahal kayo ng kanyang mga magulang nyo. Ganun din ang ating Ama sa mga langit. Kung minsan bakit tayo pinapalo, kung bakit tayo dumaranas sa matitinding pagsubok, dahil ito'y pagpalo sa atin, isang bagay ng bakit ginagawa ng Diyos para sa atin yun. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at ayaw niya mapalalo tayo dahil malaki ang plano ng Diyos para sa atin. Napakalaga ng Diyos natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 3:5-8, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So ito yung magbibigay sa atin ng lakas ng kalusugan even sa mga sakit. Minsan naalala ko mga bata kasi may Facebook naman ako. Hindi ako nagpe-Facebook para mag-Facebook. Ito yung purpose ko para mayroon natin brethren of Christ. Pero hindi ko minsan napapansin ko rin, hindi ko maalis na minsan, may nagpo-post na yung pagpapil daw, ito daw, pag nilukot, hindi na daw may babalik sa dati, lukot na siya. Pero ang sabi ko naman, pag inano ko ba, bigyan ko ba 500 pesos, gusto nyo, pag nilukot ko ba to, gugustuhin nyo pa rin. At kung aapak-apakan ko to, marumi, gugustuhin nyo pa rin. Siyempre, dahil hindi nawawala ang value ito, pareho pa rin value. Ganun din sa ating Panginoon. Ano man ang pinagdanasan nyo, ano man ang nasadla kayo sa putikan, ano man nangyari sa buhay nyo, hindi nawawala ang value nyo sa ating Panginoon. Mahal na mahal pa rin kayo ng Diyos, ano man ang pinagdadaanan nyo, ilang beses ba kayo bumagsak, ilang beses ba kayo nagkamali, ang Diyos ay patuloy kayong itatayo at idadaan sa tamang daraanan. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hindi nagbabago ang halaga nyo sa mata ng ating Panginoon. Kung lagi nyo nakilalagay sa ating puso ito, never kayo manlalamig sa harapan ng Panginoon. Ganon kayo kamahal ng Diyos. Na minsan sinisisi natin mga ginawa natin, minsan sinisisi natin mga desisyon natin, minsan sinisisi natin bakit tayo nagkamali, sinisisi natin bakit nagkaganito buhay natin. Pero kung hindi ko pinagsisisihan, at marami nagsasabi, kung may babalik ko ng panahon, ayaw ko balikan ang nakaraan ko. Dahil yung mga nakaraan kong yun, kung bakit ako naging matatag,
kung bakit naging mas maganda ang pananaw ko sa buhay dahil natuto ko sa pagkakamali ko. At yung pagkakamali na yun ay may